Mga drills, ang iyong gabay sa mahahalagang Philippine military drills. Naisip mo na ba kung paano kumikilos ang mga unit ng militar ng may katumpakan at pagkakaisa, kahit na sa kaguluhan ng labanan? Ang sikreto ay nasa sining ng mga drills. Ngayon, hindi lang pagmarcha ang pinag-uusapan natin, tayo ay sumisid ng malalim sa wika ng disiplina, ang koreografiya ng labanan. Humanda upang i-unlock ang mga sikreto sa likod ng malulutong na pagpupugay, magkakasabay na paggalaw, at hindi matitinag na pagtutulungan ng magkakasama na tumutukoy sa militar ng Pilipinas. Sa kamang bagong recruit, isang naghahangad na kadete, o simpleng naghahanap na pahusayin ng iyong disiplina at koordinasyon, ang video na ito ang iyong pinakamahusay na gabay. Sa pagtatapos, mauunawaan mo na ang mga drills ay higit pa sa mga paggalaw, ang mga ito ay tungkol sa pakikipag-ugnayan sa iyong mga kasama, pagbuo ng tiwala at katumpakan na magdadala sa iyo sa anumang hamon. Kaya manindigan, bigyang pansin, at sabay-sabay nating i-unlock ang kapangyarihan ng military drills. Magsisimula na ngayon ang iyong paglalakbay sa pagiging isang piling tao. Bakit mahalaga ang drills? Maaaring nagtataka ka, bakit kailangan nating matutunan ang lahat ng mga pagsasanay na ito? Ito ay simple, ang mga drill ay idinisenyo upang patalasin ang iyong pagkaalerto at pagkakaroon ng isip. Ang mga katangiang ito ay mahalaga para sa sinumang sundalo, hindi lamang sa parade ground, kundi sa init ng labanan. Isipin ito na parang isang sports team na nagsasanay ng mga laro. Habang nagsasanay sila, mas nagiging coordinated sila, at mas mahusay silang gumanap bilang isang koponan. Ang parehong prinsipyo ay nalalapat sa mga drills. Tinutulungan tayo ng mga ito na kumilos ang sama-sama bilang isang unit, mabilis at mahusay na tumugon sa mga utos. Ano ang mga drills? Ang mga drill ay mga tiyak na paggalaw na tumutulong sa atin na lumipat sa isang maayos na paraan mula sa isang formasayon patungo sa isa pa. Ang mga paggalaw na ito ay tungkol sa katumpakan at koordinasyon. Ang bawat isa ay gumaganap ng isang bahagi, at ang bawat isa ay kailangang gawin ang kanilang bahagi ng perpekto para magtagumpay ang buong koponan. Bakit mahalaga ang katumpakan? Precision ang pangalan ng laro sa mga drills. Bakit? Dahil ang isang drill ay mahalaga lamang kung ito ay ginawa ng tama. Ang sloppy drill ay parang sirang kasangkapan, wala itong silbi. At tandaan, mayroong isang tiyak na kasiyahan sa paggawa ng isang bagay na mabuti, lalo na sa iyong mga kasamahan sa koponan. Ang isang mahusay na naisakatuparan na drill ay isang pagsisikap ng pangkat, at lahat ay nakikibahagi sa pagmamalaki ng isang mahusay na trabaho. Ang layunin ng drills. Ang pangunahing layunin ng mga drills ay turuan ka ng isang tumpak at maayos sa paraan ng paggawa ng mga bagay. Habang nagiging mas mahusay ka sa mga drills, mapapabuti mo ang iyong koordinasyon at matututong tumugon ng mabilis sa mga utos. Ito ay mahalaga sa militar, kung saan mahalaga ang bawat segundo. Ang mga drills ay nagtataguyod din ng pagtutulungan ng magkakasama, na mahalaga para sa anumang unit ng militar. Ang pangwakas na layunin. Sa huli, tinutulungan tayo ng mga drill na maging mas mabuting sundalo. Nagtatanim sila ng disiplina, pagtutulungan ng magkakasama, at kakayahang sumunod sa mga utos sa ilalim ng presyon. Kaya, sa susunod na lalabas ka doon sa parade ground, tandaan, hindi ka lang nagmamarcha para sa pagmamarcha. Bumubuo ka ng mga kasanayan na magsisilbing mabuti sa larangan ng digmaan at gagawin kang isang mahalagang asset sa AFP. Drill terms. Talakayin natin ang mga mahahalagang termino sa drill na siyang gulugad ng ating mga pormasyong militar. Ang pagmaster ng mga terminong ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kaayusan, disiplina, at koordinasyon sa parade ground at sa field. Alignment, linya. Isipin ang isang ruler na inilatag ng tuwid. Iyon ay pagkakahanay, ito ang pundasyon kung saan tayo nagtatayo ng ating mga pormasayon. Kapag sinabi nating nakahanay ang isang unit, nangangahulugan ito na ang lahat ay perpektong nakalinya, na lumilikha ng isang visual na matalas at pinag-isang harap. Arm swing. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-cadence ng iyong mga braso ng random. Ito ay isang tumpak na paggalaw, 6 na pulgada pasulong, 3 pulgada sa likod, mga buko sa labas, mga daliri sa isang kamao na tinatakpan ng iyong hinlalaki ang iyong hintuturo. Ito ay isang maliit na detalye na nag-aambag sa pangkalahatang disiplina at pagkakapareho ng ating mga paggalaw. Base. Isipin ito bilang anchor point ng isang kilusan. Tulad ng isang barko na nangangailangan ng isang angkla upang hawakan ang posisyon nito, ang isang drill movement ay nangangailangan ng isang base upang matiyak na lahat ay gumagalaw ng sabay-sabay. Itinatakda ng batayang elemento ang pamantayan para sa natitirang bahagi ng unit na susundin. Cadence. Isipin ang isang drummer na nagtatakda ng beat para sa isang marching band. Iyon ang cadence, ang ritmo at tempo ng ating mga galaw. Sa militar, gumagamit kami ng dalawang pangunahing cadences, mabilis na oras at dobleng oras.
Ang mabilis na oras ay parang isang mabilis na paglalakad habang ang dobleng oras ay isang pagtakbo. Center, gitna. Ito ang puso ng isang porma sayon. Ito ang gitnang punto o elemento, ang isa na gumagabay sa iba. Sa isang plata ng tatlong squad, ang sentro ay ang gitnang squad. Sa pantay na bilang ng mga squad, ang right center squad ang nagiging sentro. Column. Mag-isip ng isang linya ng mga langgam na sunod-sunod na nagmamarcha. Iyon ay isang column formation kung saan ang mga elemento ay nakaayos sa isang file. Ito ay isang compact formation na nagbibigay daan para sa mabilis na paggalaw at madaling maniobra. Depth, lalim, and distance, layo. Tinutukoy ng mga terminong ito ang espasyo sa pagitan ng mga elemento. Ang lalim ay ang espasyo mula sa harap hanggang sa likuran, habang ang distansya ay ang espasyo sa pagitan ng mga elemento kapag nasa likod sila ng isa. Ang pagpapanatili ng wastong lalim at distansya ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kaayusan at pagpigil sa mga banggaan sa panahon ng paggalaw. Double time, takbong hakbang. Ito ang iyong bilis ng pagtakbo sa pagbuo. Ito ay isang mas mabilis na ritmo kaysa mabilis na oras, ginagamit kapag ang bilis ay mahalaga. Ngunit kahit tumatakbo, pinananatili natin ang disiplina at kaayusan sa ating mga galaw. Echelon. Isipin ang isang hagdanan kung saan ang bawat hakbang ay bahagyang nasa likod ng isa sa itaas nito. Iyon ay isang echelon formation, isang variation ng line formation kung saan ang mga elemento ay staggered pailes. Nag-aalok ito ng mas malawak na larangan ng apoy at maaaring magamit upang lampasan ang kaaway. Element. Ito ay tumutukoy sa sinumang individual, squad, platen, o mas malaking unit na bumubuo ng bahagi ng mas malaking katawan. Ito ay isang blok ng pagbuo ng aming mga porma sayon at ang bawat elemento ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pangkalahatang kilusan. Eyes right, handa, tingin sa kanan, na. Ito ay isang utos para sa lahat na iikot ang kanilang mga ulo ng 45 degrees pa kanan. Ito ay isang matalas at magkakasabay na kilusan na nagpapakita ng disiplina at pagkakaisa. File, toddling. Ito ang pinakamaliit na unit sa isang porma sayon na binubuo ng dalawang sundalo, isa sa ranggo sa harap at isa sa ranggo sa likuran. Ito ang pangunahing building block ng lahat ng aming formations. Flank, panig. Ito ay tumutukoy sa kanan o kaliwang dulo ng isang unit. Ito ang gilid ng isang porma sayon, ang direksyon na patayo sa harap. Ang pagprotekta sa iyong mga gilid ay mahalaga sa labanan dahil dito ka pinaka-vulnerable sa pag-atake. Formation, hanay. Ito ang pagsasaayos ng mga elemento sa linya, hanay, o anumang iba pang iniresetang paraan. Ito ay kung paano namin inaayos ang aming mga sarili sa larangan ng digmaan upang i-maximize ang aming pagiging epektibo. Front, harap, at frontage, harapan. Ang harap ay ang direksyon na nakaharap sa isang unit habang ang frontage ay ang puwang na inookupahan ng isang unit mula sa isang gilid patungo sa isa pa. Ang pag-unawa sa mga terminong ito ay nakakatulong sa iyong iposisyon ng mabisa ang iyong unit at matiyak na ang lahat ay may sapat na espasyo para makapagmaniobra. Guide, gabay, and head, unahan. Ang gabay ay ang tao kung kanino kinokontrol ng isang unit ang pagmarcha nito habang ang ulo ay ang nangungunang elemento ng isang hanay. Ang mga ito ay mahalagang reference point na tumutulong na mapanatili ang pagkakahanay at direksyon sa panahon ng paggalaw. Interval, pagitan. Ito ang lateral space sa pagitan ng mga elemento sa parehong linya. Ang pagpapanatili ng wastong mga agwat ay nagsisiguro na ang bawat isa ay may sapat na espasyo para gumalaw at mapatakbo ng epektibo ang kanilang mga armas. Left, kaliwa, and line, linya. Ang kaliwa ay ang kaliwang dulo ng isang unit at ang isang line formation ay kapag ang iba't ibang elemento ay nakaposisyon na magkatabi. Ito ay isang malakas na porma sayon na nagpapakita ng malawak na harapan sa kalaban. Order closed, ito ay isang porma sayon kung saan ang mga unit na may dobleng ranggo ay mas malayo ang pagitan kaysa sa malapit na pagkakasunod-sunod. Ito ay tulad ng pagbibigay sa lahat ng kaunting espasyo sa paghinga habang pinapanatili pa rin ang isang structured formation. Pace, isipin mo ito bilang ang haba ng iyong hakbang. Sa mabilis na panahon, ito ay 30 pulgada mula sakong hanggang sakong. Kapag nag-double time ka, ang iyong bilis ay umaabot sa 36 na pulgada. Ang pagpapanatili ng pare-parehong bilis ay mahalaga para sa nakasynchronize na paggalaw. Peace, ito ay tumutukoy lamang sa iyong rifle o automatikong rifle. Ito ang iyong pinagkakatiwalaang kasama sa larangan ng digmaan at ang pag-alam kung paano ito haharapin sa pagbuo ay mahalaga. Point of rest, isipin ang isang panimulang linya sa isang karera.
Iyan ang punto ng pahinga sa isang drill maneuver, ang lugar kung saan nagsisimula ang isang formation o kung saan nakahanay ang mga unit sa kanilang mga sarili sa sunod-sunod na paggalaw. Quick time, siglang hakbang, ito ang iyong karaniwang bilis ng pagmamarcha, isang mabilis na paglalakad na may ritmo na 120 hakbang bawat minuto. Ito ay isang balanse sa pagitan ng bilis at kontrol na nagbibigay daan para sa mahusay na paggalaw habang pinapanatili ang integridad ng pagbuo. Right, ito ay tumutukoy sa kanang bahagi ng isang formasayon o ang pinakakanang elemento. Mahalagang malaman ang iyong kanan mula sa iyong kaliwa upang matiyak ang tamang pagpoposisyon at paggalaw. Sword swing, kung may dalang espada ka, ganito ang paraan ng pag-ugoy mo, 6 na pulgada pasulong at 3 pulgada sa likod, na pinapanatili itong malapit sa tahi ng iyong pantalon. Ito ay isang kinokontrol na kilusan na nagpapakita ng disiplina at katumpakan. Slow time, ito ay isang seremonyal na bilis, mas mabagal at mas sinadya kaysa mabilis na oras. Ginagamit ito para sa mga espesyal na okasyon at nangangailangan ng cadence na 60 hakbang bawat minuto. Step, hakbang, ito ang distansya sa pagitan ng iyong mga takong habang naglalakad ka. Maaari itong maging iba't ibang haba depende sa ibinigay na utos, ngunit ang karaniwang hakbang sa mabilis na oras ay 30 pulgada. Successive movement, sunod-sunurang galaw, isipin ang isang domino effect kung saan ang isang aksyon ay nagtitrigger ng susunod sa isang pagkakasunod-sunod. Iyan ay sunod-sunod na paggalaw sa isang drill kung saan ang iba't ibang elemento ng isang unit ay nagsasagawa ng isang kilusan ng sunod-sunod. To revoke a command, kung ang isang utos ay hindi na isagawa o ang isang kilusan ay nasimulan ng hindi tama, ang utos na, manumbalik, ay ibinibigay. Ito ay hudyat sa lahat na bumalik sa kanilang dating posisyon at magsimulang muli. Partial changes of direction, upang makagawa ng 45 degree na pagliko, ang utos na, liko hiteng kanan, kaliwa, kad, ay ibinigay. Para sa mas maliliit na pagsasaayos, ginagamit ang utos na, pag-owang kanan, kaliwa. Ang gabay ay nangunguna sa daan at ang natitirang bahagi ng unit ay sumusunod. Numbering units, ang mga platen at squad ay binibilang para sa madaling pagkakakilanlan at koordinasyon. Ang mga platen ay binibilang mula kanan hanggang kaliwa sa line formation at harap hanggang hulihan sa column formation. Ang parehong naangkop sa mga squad sa loob ng mga platen. Post, ito ang iyong itinalagang lugar sa isang formation. Ang mga opisyal at NCO ay may mga partikular na posisyon batay sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Tandaan, panatilihin ang isang militar na tindig at kumilos ng may katumpakan kapag kinuha ang iyong posisyon. Count and cadence, sa mga unang yugto ng pagsasanay, maaaring bilangin ng mga instruktor ang ritmo upang matulungan kang makuha ang ritmo. Sa ibang pagkakataon, inaasahan mong mapanatili ang ritmo ng mag-isa. Kung mahulog ka sa hakbang, huwag mag-alala, ibabalik ng iyong commander sa pagsync ang lahat. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga termino ng drill na ito at ang mga kaukulang galaw ng mga ito, mapapaunlad mo ang disiplina, koordinasyon, at pagtutulungan ng magkakasama na kinakailangan upang maging mahusay bilang isang sundalo. Tandaan, ang bawat hakbang na iyong gagawin, bawat utos na iyong sinusunod, ay nakakatulong sa pangkalahatang pagiging epektibo ng iyong unit. Mga utos at ang boses ng utos. Pag-usapan natin ang sining ng pagbibigay ng mga utos at pagbuo ng iyong command voice. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-uutos, ngunit tungkol sa paghahatid ng mga tagubilin ng may kailan-uwan, awtoridad, at kumpiyansa. Sa militar, ang epektibong komunikasyon ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at kabiguan ng misyon. Commands, the basics. Ang drill command ay isang oral order mula sa iyong commander o pinuno. Isipin ito bilang hudyat ng direktor sa isang dula na gumagabay sa mga galaw ng mga aktor. Ang katumpakan ng iyong mga aksyon ay nakasalalay sa kung gaano malinaw at epektibo ang utos na ibinigay. Mayroong ilang mga pangunahing panuntunan para sa pagbibigay ng mga utos. At hold, kapag nakatayo ka, harapin ang iyong mga tropa habang nagbibigay ng mga utos. Tinitiyak nitong malinaw na makikita at maririnig ka ng lahat. Marching, kapag ang iyong unit ay gumagalaw, hilingon ang iyong ulo sa kanila upang magbigay ng mga utos. Pinapanatili ka nitong nakikipag-ugnayan sa iyong mga tropa at pinapanatili ang iyong presensya sa pamumuno. Ceremonies, may mga partikular na protocol para sa pagbibigay ng mga utos sa panahon ng mga seremonya na tatalakayin namin mamaya sa iyong pagsasanay. Two-part commands, the rhythm of the drill. Karamihan sa mga drill command ay may ritmo, tulad ng isang sayaw. Binubuo sila ng dalawang bahagi. Preparatory command, ito ang nagtatakda ng yugto para sa kilusan na nagsasabi sa iyo kung ano ang iyong gagawin. Ito ay tulad ng ready, set, bago ang isang karera.
Command of execution, ito ang go signal na nagsasabi sa iyo kung kailan isasagawa ang kilusan. Halimbawa, sa utos na PASULONG-KAD, ang PASULONG ay ang preparatory command at ang KAD ay ang command of execution. Ang timing ay key. Upang baguhin ang direksyon habang nagmamarcha, ang timing ay mahalaga. Ang preparatory command at ang command of execution ay dapat magsimula at magtapos sa tamang footfall. Halimbawa, ang kanang panig, KAD, kanang flank ay ibinibigay habang ang iyong kanang paa ay tumama sa lupa at ang kaliwang panig, KAD, kaliwang gilid ay ibinibigay habang ang iyong kaliwang paa ay tumama sa lupa. Tinitiyak nito ang isang maayos, nakasynchronize na pagliko. Ang pagiging dalubhasa sa sining ng pagbibigay at pagsunod sa mga utos ay mahalaga para sa anumang unit ng militar. Ito ay tungkol sa higit pa sa pagsunod, ito ay tungkol sa pagtutulungan bilang isang cohesive team kung saan alam ng lahat ang kanilang tungkulin at isinasagawa ito ng may katumpakan. Kaya, bigyang pansin ang iyong mga instruktor, isagawa ang iyong mga utos at bumuo ng isang malakas, may kumpiyansa na boses na magbibigay inspirasyon sa iyong mga tropa at haantong sa kanila sa tagumpay. Magpalit tayo ng mga utos mula sa Ingles tungo sa Filipino. Magtataka siguro kayo, bakit lumipat sa Filipino kung mayroon na tayong English commands? Well, lahat ito ay tungkol sa pagtiyak na naiintindihan ng lahat at naisasagawa ang mga utos ng walang putol. Ang AFP ay gumagamit ng parehong English at Filipino command, ngunit kung minsan, maaaring magkaroon ng kalituhan kapag nagsasalin mula sa isang wika patungo sa isa pa. Kaya, linawin natin iyan ngayon. Mga utos ng Filipino, ang mga batayan. Karamihan sa ating mga utos ay hango sa Ingles at isinalin sa Filipino. Gayunpaman, upang matiyak na ang lahat ay nasa parehong pahina, nagtakda kami ng mga partikular na alituntunin para sa paggamit ng mga tuntuning ito. Ang salitang ito ay karaniwang nagpapahiwatig ng utos ng pagpapatupad na nagsasabi sa iyo kung kailan lilipat. Ito ay ginagamit para sa manual ng mga utos ng armas para sa mga rifle at pistola. KAD, ito ang iyong cue para sa paggalaw mula sa pahinga hanggang sa paggalaw o anumang kasunod na mga utos ng paggalaw. Ito ay nagpapahiwatig ng paghinto, isang paglipat mula sa paggalaw patungo sa pahinga. Wrap, this is used for facing movements like handa harap, harap sa kanan, and harap sa kaliwa. Ito ay maikli para sa humanda, ang aming utos para sa atensyon. Ito ay ginagamit sa utos na tikas pahinga, ibig sabihin ay parade rest. Combined commands. Minsan, pinagsama ang preparatory command at ang command of execution. Halimbawa, HUMANAY, fall in, PALUWAG, at ease, at LUMANSAG, dismiss. Ang mga ito ay ibinibigay sa isang solong, pantay na tono. Supplementary commands. Ang mga ito ay ibinibigay ng iyong mga pinuno ng squad o iba pang mga nakabababang pinuno upang linawin at palakasin ang mga utos ng commander. Parang binibigyan ka ng pinuno ng iyong squad ng head-up sa kung ano ang susunod na aasahan. Karaniwang ibinibigay ang mga ito sa pagitan ng preparatory command at command of execution. Mass commands. Nakarinig na ba ng isang buong plata na sumigaw ng utos ng sabay-sabay? Mass command yan. Ginagamit ang mga ito upang bumuo ng kumpiyansa, palakasin ang moral, at bumuo ng isang malakas na boses ng command. Kapag narinig mo ang sa aking pag-utos, sa aking utos, humanda kayong sabay na isiga ang utos ng pagbitay. Tandaan, ang pagmaster ng parehong English at Filipino command ay mahalaga para sa epektibong komunikasyon sa larangan ng digmaan. Bigyang pansin ang iyong mga instruktor, isagawa ang iyong mga utos, at magsikap para sa kailanawan at katumpakan sa iyong paghahatid. The command voice. Ngayong nasaklo na natin ang mga pangunahing kaalaman sa mga command, tingnan natin ang sining ng command voice. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsigaw, ito ay tungkol sa pagpapakita ng awtoridad, kailanawan, at kumpiyansa. Ang iyong boses ay isang mahusay na tool at ang pagmaster nito ay maaaring maging mas epektibong pinuno sa larangan ng digmaan. The command voice, ang iyong tool sa pamumuno. Ang isang mahusay na naihatid na utos ay hindi lamang malakas, ito ay matalas, malinaw, at nangangailangan ng mabilis, tumpak na tugon. Isipin ito na parang rallying cry na nagbibigay inspirasyon sa iyong mga tropa na kumilos bilang isa. Upang makamit ito, kailangan mong makabisado ang kontrol ng boses, katangi-tangi, inflection, at cadence. Kontrol ng boses. Isipin ang isang mang-aawit na pinalabas ang kanilang boses sa likod ng isang concert hall. Iyan ang uri ng kapangyarihan at kontrol na gusto mo sa iyong command voice. Ito ay dapat na sapat na malakas para marinig ng lahat, ngunit hindi masyadong malakas na pinipigilan ng iyong boses. Tandaan, susi ang postura.
Tumayo ng mataas at kumpiyansa, at natural na magiging mas maganda ang iyong boses. I-relax ang iyong mga kalamnan sa leeg at huminga mula sa iyong diaphragm ang malaking kalamnan sa ibaba ng iyong mga baga para sa isang mas malalim, mas matunog na tunog. Distinctiveness. Nakarinig na ba ng bumubulong na commander? Ito ay nakakalito at hindi epektibo. Ang bawat pantig ng iyong mga utos ay dapat na malutong at malinaw, tulad ng isang tagapagbalita sa radyo. Magsanay sa pagbigkas ng mga utos ng dahan-dahan sa simula, binibigkas ang bawat pantig, pagkatapos ay dahan-daang taasan ang iyong bilis habang pinapanatili ang kailan-awan. Inflection. Isipin ang iyong boses bilang isang instrumentong pangmusika. Ang inflection ay ang melody, ang pagtaas at pagbaba ng pitch na ginagawang mas nakakaengganyo at mas madaling maunawaan ang iyong mga utos. Ang preparatory command ay dapat na may tumataas na inflection, tulad ng isang tanong, habang ang command of execution ay dapat na mas matalas at mas mataas ang pitch, tulad ng isang tandang. Cadence. Ito ang ritmo ng iyong mga utos, ang beat na nagpapanatili sa iyong mga tropa sa sync. Ang agwat sa pagitan ng preparatory command at ang command of execution ay dapat na pare-pareho, tulad ng steady beat ng drum. Nagbibigay daan ito sa lahat na mahulaan ng utos ng pagpapatupad at tumugon kaagad. Pinagsasama-sama ang lahat. Ang pagbuo ng isang malakas na boses ng command ay nangangailangan ng pagsasanay. Magsimula sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga utos ng dahan-dahan at malinaw na nakatuon sa iyong postura, paghinga, at pagbigkas. Unti-unting taasan ang iyong bilis at lakas ng tunog habang pinapanatili ang kailan-awan at inflection. Makinig sa mga pag-record ng iyong boses at tukuyin ang mga lugar para sa pagpapabuti. Tandaan, ang iyong boses ay salamin ng iyong pamumuno. Ang isang kumpiyansa, malakas na boses ng command ay magbibigay inspirasyon sa iyong mga tropa, magtanim ng disiplina, at matiyak na ang iyong mga order ay matutupad ng mabilis at epektibo. Ngayon, sabay-sabay tayong magsanay ng ilang utos. Tandaan na ipakita ang iyong boses, malinaw na bigkasan, at panatilihin ang isang matatag na ritmo. Sa pagsasanay, bubuo ka ng command voice na gagawin kang mas epektibong pinuno sa larangan ng digmaan.